nga ba mag-open ng passbook account dito sa Metro Bank at para sa'yo nga ba ito? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na 'to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pwedeng-pwede yung mag-open ng passbook account kung ikaw ay 18 years old and above. Ngayon, bago ka mag-open ng bank account o pumunta sa Metro Bank, maganda na alam mo muna ito bago nga naman mag-open. Ang passbook ng Metro Bank ay walang kasamang debit card. Sa ngayon, passbook ang makukuha mo, considered as traditional way para makita mo nga naman yung pumapasok at lumalabas na pera. Every time magde-deposit ka, every time magwi-withdraw ka sa branch, makikita mo rin yung history nun sa mismong passbook account mo. Kapag napuno na yung passbook, pwede kang ma-issuehan ng panibago at pwede mo itago lahat ng passbook account mo. Tandaan lang na ang pag-withdraw nito ay mismo sa branch at dapat in person or kung sino yung may-ari, siya lang ang gagawa nito. Ngayon, paano nga ba makapag-open ng passbook account sa Metro Bank? Kakailanganin mo lang ng one government-issued ID. Ano-ano yung mga ID na to? Halimbawa yung sa SSS, yung passport, yung national ID ay pwede din. Sa experience namin, hindi naman kami hininga ng TIN number, pero may mga pagkakataon, depende sa bangko o sa branch, na hihingan kayo ng TIN number. Ang initial deposit nito ay 10,000. Kumpara sa debit card or ATM, 2,000 lang. So ito yung pinaka pwedeng maging pag-iisipan mo kung passbook ba o debit card ang bagay sa'yo. At mag-fill out ka rin ng mga application form. Ito yung buong listahan ng valid ID na tinatanggap ng Metro Bank. Katulad ng sabi natin kanina, pwede yung sa UMID, SSS, yung National ID, Driver's License, Passport. Tinatanggap din nila ang Senior Citizen ID, lalo kung para sa SSS pension ito. Yun nga lang kapag pension, iba naman yon dahil mas maliit yung maintaining balance like 100 pesos. Pero again, tinatanggap ang Senior Citizen ID, Seaman's Book at marami pang iba dito. At ngayon, i-summarize lang natin, pupunta ka sa pinakamalapit na branch ng Metro Bank. Dadalhin mo lang yung mga requirements na napag-usapan natin plus 10,000 pesos. Mag-fill out ka ng form katulad ng Customer Information Form. May papapirmahan din sila sa'yo. At yung lahat ng yun, kapag na-fill up na yung form, isubmit na lang sa bank officer kasama ng deposit at pwedeng matanggap na agad yung passbook within the day after nilang mapa-approve. And speaking nga pala ng pagtanggap ng passbook, possible na hindi ito guaranteed. May pagkakataon na within the day makuha mo yung passbook, pero possible din pabalikin ka nila after few days. Pwede nyo i-double check mismo sa branch kung makukuha nyo ba siya kaagad or gano'ng katagal. Summarize lang natin, ang initial deposit ay 10,000 pesos. I-maintain nyo yung bank account inyo o yung passbook account ng 10,000 pesos din. Ibig sabihin, hindi dapat mababa sa 10,000 pesos yung laman ng pinaka-bank account. Ito yung interest niya, ito rin yung minimum amount para mag-earn ng interest. Kung mapapansin nyo, hindi ganun kataas ang interest dito. Ang pinaka-purpose talaga nito ay makapag-ipon. Ito nga pala yung summary niyan at pwede rin mag-open ng hindi Philippine currency o pwede yung USD na currency. Mahalaga din na malaman natin na just in case bumaba nga sa 10,000 pesos yung laman ng account, merong charges na 300 pesos per month. At kung sakaling biglang ipapaklose ninyo yung bank account within 1 month or within 30 days, may charge din yan na 200 pesos. Iba-iba kada account. For regular passbook, ito nga yung sinabi natin kanina, 300 pesos yung charge kapag 2 consecutive months o 2 buwan na magkasunod na bumaba sa 10,000 pesos. Ang isa pa sa maganda sa passbook ay pwede natin makita yung balanse online. Ibig sabihin sa Metro Bank app, makikita mo yung mga transaction doon, kung magkano ba yung laman ng bank account mo, bukod pa sa pinaka-passbook mo. Pero linawin lang natin na ang pag-withdraw ay strictly by branch, kung saan dapat mas maganda na dala mo na rin yung passbook mo. Ngayon, alam na natin yung mga requirements, paano nga ba mag-open ng bank account, may mga fill upan din na form. Pero para sa'yo nga ba ito o ano yung mga advantage ng passbook? Isa sa mga advantage ito ay yung security niya kung saan kailangan talaga ikaw mismo yung magwi-withdraw, hindi pwede ibang tao. Maganda rin yung pag-save dito dahil makakapag-improve sa disiplina natin sa pag-iipon. Ibig sabihin, hindi ganun kadali mag-withdraw kasi, pipila ka pa sa bangko, pupunta ka pa sa branch. May mga pagkakataon na ito'y pinipili dahil nga naman hindi ganun kadali kunin yung pera. Ibig sabihin, mananatili yung ipon mo doon sa passbook account mo. Merong physical record katulad ng sinabi natin kanina kung saan makikita mo doon sa passbook or sa booklet yung transaction na nangyari.
At dahil wala itong ATM, may iwasan natin yung mga fraud or unwanted transaction dahil sa pagkakahack or nakuha yung ATM card. Napag-usapan natin yung mga advantage, ano naman yung mga disadvantage? Dahil nga in-person withdrawal, kailangan mong puntahan yung branch sa mismong oras na allowed lang makapag-withdraw. Ibig sabihin, from 9 a.m. to 4 p.m., pwede mag-withdraw. I-double check nyo na lang din sa branch, baka mamaya mas maaga pala yung pagkasara. Mas mababa rin yung interest katulad ng sabi natin kanina kumpara sa mga digital banks ngayon na nag-offer na ng 4% or pwede pang mas mapataas. Kumpara din sa ibang bank account katulad ng savings account, nagre-require ito ng mataas na maintaining balance na 10,000 pesos at hindi rin ito ideal para sa pang-araw-araw na gamit. Halimbawa, yung pang-grocery ninyo, pang-bayad nyo ng bills, ang pinaka-intensyon talaga ng pagkakaroon ng passbook account ay para manatili or mas makapag-ipon ng pera sa bank account niyo. So para sa iyo ba ito? Kung sakali na ang goal mo ay long-term na pag-iipon, ibig sabihin hanggat maaaring hindi nakukuha agad yung pera, gusto mong ma-apply yung disiplina sa pag-iipon, o para sa mga estudyante na gusto talaga mag-ipon o yung mga halimbawa ng tao na napakadali sa kanilang gastusin yung pera kapag hawak nila o yung may cash agad sila, perfect sa'yo yung passbook account. Malulimitahan ka nitong kuhain basta-basta yung pera. Ibig sabihin, mananatili yung pera sa passbook account mo, mas makakapag-ipon ka. Pero kung ang goal mo naman ay yung lagi mo nakukuha yung pera mo anytime, especially sa ATM, gagamitin mo siya for daily transaction at gusto mo ng mas mataas na interest, unfortunately, huwag passbook account ang i-open mo. Mas maraming magandang produkto or bank account para dyan. At kapag nga ganun, pwedeng digital account or ATM ang i-open mo compared sa passbook account. Again, kung gusto mong mas makapag-ipon, hindi madaling makuha or ma-withdraw yung pera, pwedeng passbook account. Pero kung daily spending, gusto mo nakukuha agad yung pera, mabilis ma-withdraw or magamit for daily transaction, katulad ng pagbabayad sa mga establishment or pagka-shopping, ATM ang para dyan. And that's it. Kung ready na kayo mag-open ng bank account, mapa-passbook man yan, debit card, pwede nang pumunta sa branch. Tandaan lang na may mga requirements ito at dapat fill up na form at isubmit yung mga documents at requirements na yon sa bank officer na din. At pwede na rin makuha yung passbook account niyo after ma-approve doon sa mismong branch. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!